breaking news na naman na hindi daw darating itong si Mekos or James Kumar bukas dyan sa Senate hearing patungkol dito sa PIDEA leaks. Kasi ito daw po yung utos ni Marcos Jr. at ng kasabwat na si Lisa Tanas. Okay? Itong informasyon na ito, actually galing po ito sa Senado mismo. Alright? Galing sa Senado na pinapa-broadcast sa akin. Okay? Kasi daw, madami daw madadamay na mga senators. Oh my God. Ito ba? Mga kababayan, ito ba ang gobyerno ninyo? Hindi pina-attend. I don't know kung anong explanation nila later, pero ito po, 2 tao ang nagsabi sa akin actually. Okay? Okay? May pumapasok lang pala gano'ng information. Sandali lang ha. Okay, so tama naman. Hi Z! Binabasa ko yung message mo. Tama naman yung ano, di ba? Tama naman. Huwag na natin basagin yon. Yun na yun. Sabi, bangag kasi, kaya bangag talaga, okay? Di ba? Ngayon, marami daw, kapapasok na balita, kaya daw hindi pa patawag si James Kumar kasi maraming senador na madadamay. Ganito ba, bayan? Kaya hindi ako nakapagluto. Sabi ko kanina, magluluto ako after natin mag-vlog. Dahil Father's Day. Seriously. Naka-ready na, nakatuna lahat ang mga lulutuin ko. Pero dahil sa impormasyon na to na kailangang malaman ninyo, hindi paaatinin o ipapadaluhin si James Kumar, maraming madadamay na mga senador. Alright? At mga kongresista. Bakit? Nasabi ko na sa inyo, itong certain James Kumar na nakalagay din ito kasama doon sa UN case na isinampan ng distressed mother na kasabwat ni Lisa Araneta sa extraction o pag-kidnap doon sa distressed mother. Asaan, religious group, military, PNP, lahat ng kawani ng gobyerno, nasaan ang hustisya, nasaan ang fair justice sa gobyerno sa bansang Pilipinas? Kung ito ay hindi dadalo bukas dahil 2 informanting very reliable sa Senado at sa loob ng Malacanang ang nag-inform sa inyo, sa atin, right, na hindi pa dadaluhin, inatasan ni Marcos Jr. sila ni Lisa, itong si Kumar, na huwag umattend dahil may raming madadamay na senador. Okay. Mga kababayan, sino ba itong James Kumar na ito? Diba? Napag-usapan namin ito ni SAS. Bago ko basahin or ikuwento sa inyo yung nagbensahe sa akin na kailangan malaman ng taong bayan. Actually, may mga nagbablog na tungkol dito sa mga article na nabasa ninyo na siya ay may mga extortion, bribery, and everything. Pupunta tayo dyan mamaya. Pero I think itong information na isliwalat natin sa inyo ay exclusive. Baka wala pang nakapag-vlog. Okay? Shout out kay Jojo TV. Yan o, may nag-comment sa akin. Jojo? Tama ba? Maginder Kumar. Yeah. Paki-comment si Jojo TV, yung vlogger din. Okay, nag-vlog na daw dito. Ngayon, sabi ko nga, ito si Kumar na nakapag-picture ako dito, pinakita ko sa inyo yun no, nakaraang vlog natin, di ba? At nung nagpagkwentuhan, Jojo Connect TV pala. Jojo Connect TV, thank you palangga. Okay? Kalaban ba kakampi natin yan, di ba? Baka may kalaban. Hi, Jojo. Okay. So, yeah, ito yung papel si Attorney Glenn Chong. Ngayon, Jojo D. Guzman. Thank you palangga. Jojo, thank you. Okay? Okay, I think smart. Babalikan ko lang ang kwento ko.
Umuwi ako sa Pilipinas, brief lang to, para may background kayo. Umuwi ako sa Pilipinas dahil sa Jutang Ginemis na Kuting, nung inauguration, na-meet ko yung taong ito, may nag-introduce sa akin, pero I don't know him kung sino siya. Nakasama kami sa round table, hindi kami magkatabi, pero na-meet ko siya. Hindi ko siya kilala kung ano yung mga aktibidades niya. Doon yun, na-picture ako. That was July 2022. Okay? Then, bumalik na ako ng Jamaica, tuloy ang buhay. 22 to the next August, ay nag-criticize na ako kay Kuting, Then, fast forward, February of 2023, okay? Pumunta ako ng Japan at nagpag-usapan namin ni Sas na ako'y habang nagda-live selling, yun ang may nagpapap na mga message na ako ay daw ay bibigyan ng kalahating milyon nitong mekos-mekos na ito through that Bowie. Okay? David Bowie. Okay? So alam nyo na yan, napanood nyo kami ni Sas, maraming nanood doon. Okay, now, mga kababayan, sino ba itong si Kumar based dito sa information na nakarating sa atin? Okay? Yung information ni Jojo Connect na na-available doon sa pangalan nito na parang vlog online, mga kababayan, ay ano yun? Ano ba yun? Okay. Yung tungkol dito sa ano na to, ito may nag-email din sa akin so umpisahan natin kung ano ba ito. Okay? Ayan. Okay? Umpisa natin. Bear with me, mga palangga. Okay, so ito for sure, na nakita nyo na to Itong dated, actually, sinend sa akin, dated October 2016, Indian Connection. Itatouch natin ng konti yan. So ito, nakita nyo na yan, di ba? Yan, yung ganyang article. Okay? Yung December 12, 2016, at nandiyan yung mukha ni, nandiyan yung mukha ni Kumar. O, sige, umpisahan natin yan. Pero that was 2016. Idulo natin yan. Kasi magsimula tayo sa umpisa kung sino ba to si Kumar. Base sa impormasyon. It's not coming from me kasi hindi ko siya kalala. Allegedly, galing sa ating informante. Here we go. At ito po, mga kababayan, manglulumo kayo, magagalit kayo. Parang isinumpa ba ang Pilipinas dahil mismo ang mga taong gobyerno, NBI, PNP, ay kasabwat ng taong ito. Ito, mga kababayan. Ito pa lang, diskarte nito, okay, ayon sa ating informante, mga palangga. Okay? Yan. Alright. Sabi ng ating informante, okay, itong si Mekos, mga kababayan, ay organized na sindikato at kasabwat ng NBI noong panahon pa nung John Hera na napatay din ng agent sa NBI. Okay, ginugel ko to yung John Hera. Medyo, I don't know kung mahaba yung vlog natin. Pero kailangan nyo, ginugel ko tong John Hera na to kung talaga bang taga-NBI siya. Okay? Kill. Tingnan natin. Ayun. Okay, December. Ayun. Okay. Iba pala to, English to. Anyway, Google nyo na lang pala guys. I'm just telling you, hindi naman natin kailangan basahin lahat yung article. Basta yung certain John Hera o Heras, ba? May nakakilala sa inyo? Ay tinegi din yun. Okay? Na ayon sa ating informante, ay mga grupo nito nila Mekos ang nagpategi. Pero, eto muna, yung from the step 1, step 2 ng kwento o ng ating puting ahas, mga kababayan. So, itong certain James Kumar na nagbigay ng what? Ng campaign donor kay Marcos Jr. Alright? Actually, ito yun, may picture tayo. Ano natin? May nag-send sa ating picture. Okay? Alam mo to, ayan siya. Di ba? Ayan, kasama si Mekos at saka ayan si Kuting. So, campaign donor siya talaga. At not only kay Kuting, lahat daw ng politiko o lahat ng pwedeng pustahan nitong certain Kumar na ito, Mekos, ay talagang tinatrabaho niya para magkaroon siya ng koneksyon. So, ito na po mga palangga.
kababayan. So, ayan, organized syndicate ng NBI, ayon, okay? Allegedly, ito kasama yung si Jan Heras na namatay na agent. Alright, na humawak daw ito ng kaso ni Jessica Alfaro ng Visconde Massacre. Okay, so ito yung mga nakakasunod dito sa mga issue na ito, for sure. Familiar kayo dito, lalo yung mga nasa police. Okay? So, itong NBI agent na ito, mga palangga, ay kasabwat ni Kumar. Pero tsugi na siya eh. So, basta, yun lang. Kasabwat daw ito ni Kumar at mga talagang grupo ng sindikato. At ito daw si Kumar ay notorious na sindikato sa mga Bombay o yung mga Indian national na nasa Pilipinas na kinasasangkutan ang karnaping, kidnapping. Yan daw po ang gawain nitong Kumar na kasabwat ni Lisa na gustong magbayad o mag-areglo kay Jonathan Morales na nasangkot o na pumirma sa PIDEA leaks document. Okay, tandaan ninyo, itong kaibigan ni Lisa, kaibigan ni Marcos Jr., kaibigan ng mga politiko, ng kongresista, ng mga senador na mga magagaling, mga hinayupak na mga yawa. Ang negosyo daw po nito na illegal ni Kumar, ayon sa ating informante dito, ay karnaping kidnapping. Dahil ito po ay kasabwat ng NBI noon pa. Malawak ang sakop ng sindikato nung panahon nitong certain Chief Mantaring ng NBI at dating ATRAD Executive Lavin. Okay, kinuha ko ito kanina. Okay, ano ba yung ATRAD? Anti-Human Trafficking Division. Ito yung in charge sa mga batang kinaabuso, 'di ba? Chinotsuva ng pasapilitan. So ito yung department na ito. All right? Ngayon, mga kababayan, basahin muna natin ito sinasabi niya. Ngayon, mga palangga, kasabwat daw ito ng Kumar ang NBI noon pa. Okay? Ngayon, itong si Lavin na to, director na daw pala ito ngayon. Si NBI Ferdinand Lavin. Ayon sa ating puting ahas, ito daw ay mga korap sindikato. Sindikato kasama si James Kumar noon pa. Okay? Ang ginagawa daw nito, mga kababayan, kasabwat ng mga NBI, ay ginagamit ang batas na child abuse or RA 7160. Paano nila ginagamit? Okay. Ngayon, paano nila ginagamit? Ang mga kasabwat ni Kumar, okay, at ng mga NBI, mga tiwali, meron silang kasabwat din na bugaw. Pimp. Okay? Itong jugaw na ito, okay? This story is not recent. Okay? Kasi sabi ko umpisa natin. Itong storya na ito, panahon ni Erap Estrada. So, meron silang certain charis. I think, GMA talent. I don't know kung sino si Charis. Hindi naman siguro si Charis Pimpenko, ano? Certain charis, during that time, panahon ni Erap, na high profile na FHM model, okay, na nagre-recruit, okay, sa mga batang artista o mga artista or regular na bata na hindi artista, mga 17, 18, 19, para ijugaw niya sa mga mayayamang negosyante. Mayayaman. So, ang laro daw nito, ni certain Kumar na campaign donor o mekos-mekos na campaign donor ni Marcos Jr. at mga kasabwat ng kongresista at senado, itong certain charis, mangulan lang kasi hindi ako nakasunod ng mga artista since dumating ako sa Amerika, no? Ang gagawin nila, kunyari, meron silang ipapain na mga bata na 16, 17, 18. Basta minor de edad. Okay? Minor de edad. So, okay. Listen, NBI, mga tiwali kasabwat, Kumar, at itong si certain charis.
Ang gagawin, re-recruitin itong mga batang ito. Itong Charis, ang trabaho daw niya, kasabot ng NBI at Kumar, maghahanap ng mga mayayamang ijujugaw itong mga bata, mga minor de edad na ito. Listen, ang certain Charis, ihahatid sa motel, ang mga batang ito dun sa mga mayayamang negosyante. Napipicture nyo? Ngayon, kapag nahatid na, okay, ang siste, kunyari, nakaset up na lahat, ang NBI at ito si Mekos at iba pang mga kasabwat, pupuntahan yung motel-hotel at huhulihin yung mayaman, negosyante, kung sino man yon na ibinugaw yung batang minor de edad. Kasabwat itong certain Charis na ito. Paano ang kanilang modus operandi na matagal na pala, kaya kawawa Pilipinas, sisindakin ngayon itong mayaman na ka-tsuktsakan or bago pa matsuktsak actually. Pagpasok-pasok pa lang sa motel o sa hotel, mga palangga, ay sisindakin nila itong si negosyante. Sino-sino makasabwat? Yung certain Charis, si Kumar, at yung NBI. Ang gagawin dahil during that time, era Estrada ay meron pang bitay sa paglabag sa RA 7160 which is yung child abuse. Okay, basahin natin to. RA 7160. My God, nakakalula mga palangga. Okay, basahin natin ang bongga ba. Kasi, nakakapanglumo. Alright? Okay. RA 7160, sabi sa akin, Ms. Marlica, yan po ang ginagamit nila. RA 71, no, hindi pala 7160. 7610. Okay, 7610. Sorry, nagkamali, di ba ako abogado. Is this right? May abogado ba dito? Basta yung minor physical abuse, yung child 7610. Nagkamali lang siya siguro ng salita kasi ang alam ko ang okay, basta baka magkamali pa tayo ng mga RA. Basta itong batas na ito ay ginagamit nila 7160? Yeah, mali, no? It's a local government code. Mali. So basta ito, ang minor physical child abuse. Ito ay ayon dito, protection of child against physical and psychological abuse. 7610 pala. Cruelty, so mali yung nagkamali lang siya ng grabe, mga Kumar, tuloy-tuloy yung mga information na karating sa atin. Okay, basta child 7610. Adiktador, okay. Thank you. I stand corrected, so 7610. Okay, tuloy natin. So, nasa motel na sila. Okay? Kasabot si Kumar, kasabot si NBI, mga pulis, kasabot yung certain Charis. Meron ngayon, kunyari, may nanay na darating. Pero yung mga nanay na yun, kasabwat lahat. Nanay, tatay. Pati yung ipinain nilang, binugaw nila, kasabwat din yun. Ngayon si kawawang negosyante na, kasalanan niya rin kasi naghahanap siya ng katsok-tsakan tsurba, ng bongga-bongga. So, sisindakin ngayon ng NBI ni Kumar, lalo na may mga Indian din na mga mayayaman, no, na mga binubugawan nila. At dahil may death penalty during that time, mga kababayan, sisindakin nila si negosyante na, ayan, nagsalita na yung nanay, ito yung nanay, tatay. Pag hindi, matutuluyan ka, mabibitay ka. Ganyan-ganyan. Ganon daw nung panahon na yon at even right now. So, ang mangyayari, si negosyante, nakikiusap. Aaregluhin ni NBI, ni Kumar, at ng iba pang mga kasabwat, at, let's say, ang pinakamababa daw dyan ay 3 million. That was during that time. So, sino ang maghahati-hati? Si NBI, yung nagbugaw, yung mga bata, bibigyan din, pati yung nag-acting na nanay. So, ito daw po yung gawain ng Kumar. May deportation, yung hayop na yan. Yes, sabi ni Susan. Yun na nga, mamaya pupunta tayo doon. So, ito daw ang modus operandi. Pero bakit natin ito sinasabi? Actually, ayaw ko sana sanang i-highlight ito kasi nga mga kababayan, ang i-highlight natin si Marcos Jr. But since nakarating sa atin, si Marcos Jr. ay kasabwat dito at pinipigilan ang Senado, ewan ko kay Senator Bato kung kung anong pangalan nito, kung anong gagawin niya. Pero, sabi niya, kakilala daw niya to. So, ang tanong, ano ang pagkakakilala mo dito? Okay, wait a minute. Tignan natin.
Okay, mamaya na yan. So ngayon, oh my God. So ngayon, nag-i-extort sila ngayon ng pera dito sa mga negosyante na binubugaw din ng kasabwat nila at certain artista daw noong panahon na yon. So hindi ko alam ang pangalan, pero kung alam ko lang, huwag natin pangalanan. Alright? So dahil ito daw talaga ay sindikato, itong campaign donor ni Marcos Jr. Yeah. Ay tama siya, 7610. Ako lang pala malabo ang mata. Local government, sorry mga palangga. O may kailangan ko niyata ng bagong salamin. So 7610 is right. Okay, my God, labo ng mata lola niyo. Okay, ngayon, itong mga batang mga model na ito ay talagang ginujugaw daw talaga at pinagkakaperahan ng mga NBI, ng mga tiwala, at ginujugaw din daw ito sa mga politiko, mga kababayan. Ngayon, ano ang chika bumbum dito? So ito palang charis na ito, dating FHM model daw ito, mga escort. At talagang grabe ang bentahan daw ng laman nung panahon na yon. At yun na nga, ano sabi niya dito? Ay, yeah, GMA talent daw ito. Kilala niyo ba to? Okay, so ang ginagawa ngayon, nitong Kumar, mga palangga, ay hindi lang, ito, sabi niya dito. Okay. Okay. Hanggang nga itong, Kumar, 76 times child abuse, you're right. Okay. So hanggang nga yung Kumar na ito, hindi na lang yun ang pinapasok niya. Okay? Hindi na lang yung pag-exploit, mga kababay, pag-exploit, pagjujugaw. Ang ginagawa, itong certain charis na to, pinapatarget na naman ngayon yung may mga negosyanteng mga magagara yung kotse. Yung mga Cadillac, yung mga high-end cars o luxury cars ni Kumar. Again, kasabwat pa rin ang NBI at ibang tiwaling mga senador at kongresista. Even during that time, my God, paano nga naman uunlad ang bayan kung mafia at sindikato ang gobyerno ninyo? So, ang ginagawa daw nitong certain Kumar na ito, mga palangga, ay pinapatarget dito sa kay Charis at sa iba pang mga nag-aak na jugaw, itong mga magagarang sasakyan at talagang ini-extort, okay? Ini-extort nitong certain Kumar at ng NBI, mga kababayan. Okay. My God, nakakapanglumo, ano? Grabe itong mga hinayupak na ito. Okay. Sabi niya dito, Miss Maharlika, milyon-milyon po ang pinag-uusapan dyan. Kawawa yung mga minor de edad din na papasok na ibubugaw nila, although binibigyan din naman nila ng pera. At yun nga, si James at ang mga tiwalis. Grabe po ang ginagawa nila noon pa hanggang ngayon. Na sindikato po yan, si Kumar, Okay? Ngayon, mga kapalangga, even, sabi niya, ang Camp Crame, kaya mo, EPD, SPD, MPD, etc. Grabe kasabwat daw ito. Imagine mo, sino na pagkakatiwalaan natin? Mga polis, NBI, ano to? EPD, SPD, CIDG. Okay? CIDG. Kasabwat, may mga kasabwat siya doon. At ayon din sa ating informante, si Kumar daw po ang nagdala doon sa mga personalidad na certain, actually nakikita ko itong mga artista na ito na ginugaw doon sa Bicutan City Jail. Si Kumar daw po yung nag-organize nito sa artistang, i-code na lang natin. Okay, si Gigi at si JR. Okay? Ang artistang si Gigi at saka si JR. So kasabwat ito at si Kumar dito ang nagpapasok sa Bicutan City Jail, kasabwat ang mga tiwaling pulis na ipasok itong mga artistang ito. Ganyan po ang modus nila noon pa. Sindikato po yan. Pati mga kapwa niya Bombay ay binibiktima niya. Oh my God. Grabe, oh. May nabanggit pa nga dito, Si James din po ay nakadikit kay First Gentleman Arroyo. At siya ang nag-set ng booking ni MT at RP. Code lang kilala niyo ba to? Ni MT at RP sa Hong Kong para kay FG. Wow.
Puro korupsyon at kahayupan ang lakad niyan ni Kumar. Kidnapper, kadnapper, bugaw, lahat ng underground business, hawak niya. Siya ang moneymaker ng NBI at PNP at mga tiwali sa Kongreso at Senado. Kaya siya siguro kilala ni Senator Bato dahil ang kredibilidad niya ay mabaho pa sa bulok na isda. Well, pagkailang patunayan ni Senator Bato sa hearing na wala siyang kinalaman dito sa illegal na activities ayon sa ating informante dito kay James Kumar na kasabwat ni Lisa at ni Marcos Jr. Mga jejemon po talaga yan. Nagpapanggap na mukhang tupa. Pero ito po, siya ang oh my God, siya din po ang nagpagurgor kay John Hera. Yun na nga sinabi ko sa kanya. Ito allegedly, hindi ito galing sa statement ko. Binabasa ko lang yung informasyon na nakarating sa atin nitong certain Kumar. Ikaw ngayon, BACC, evangelista, boy evangelista. Ayon sa informante dito, allegedly, ang nagpatsugi ng iyong anak ay ang ginawa mong VACC secretary. At siya din daw ang nagpatsugi kay John Hera. Dahil sa drugs, yan ang dapat iniimbestigahan at makulong nang matapos na ang sindikato sa loob ngayon na nakadikit kay Lisa Araneta Marcos. At drug money ang ibinibigay sa kanila noong kampanya mula sa iba't ibang drug lord at mga sindikato. Yan po ang gawain ni Kumar, kaya nakakalungkot ang ating bayan na mismo ang presidente, ang first lady, ang kasabwat nitong mekos-mekos na ito. Ngayon, dun sa article, okay, na binasa ni Jojo de Guzman, TV Connect, okay, yung sinandin sa akin, di ba? October 2016 na nagkaroon ng warrant of arrest dito kay Majender Kumar na ito based dun sa article na binasa niya. Okay, James or Johnny. Wala siya, sabi dito sa article na ito, talagang siya ay sangkot at notorious sa Indian community. Diba? Kasama ni Kumar, itong si Jujhar Singh, Paramjit Singh, Bhupinder Singh, at mismong ina niya. Okay? Mismong nanay niya. Si Balber Kaur. Okay? May warrant, sabi dito, ang warrant ay para sa krimen ng forcibly abduction with chukchak ng isang Filipina at maaaring ituring daw ito na talagang notorious sa Indian community at talagang mayroon silang binuo na Indian criminal organization na nag-ooperate sa Metro Manila at kasabwat nga ang NBI, PNP, ang mga sindikato, ang gobyerno natin. Oh my God. Ngayon, mga palangga, ang kanyang, hindi ko nababasahin itong itong buong article na ito, mahaba. Pero alam nyo na yung gist ng article na ito. Sangkot siya na sa extortion, sa drug trafficking, pati murder. So, ito 2016. Okay, itong binabasang article na ito, sangkot siya sa extortion, drug trafficking, pati murder, pati kidnapping. Kaya no wonder nakasama itong pangalan ni Kumar doon sa UN na final na case ni distressed mother, okay, na ang mastermind naman si Lisa para i-extract o nadukot o nakidnap ang mga minor de edad pabalik ng Pilipinas. So the fact na ang article na ito is 2016 at si Kumar ay sangkot sa kidnapping, sa extortion. Diba? Pag sinabi mong extortion, okay, at pag sinasabing kidnapping, so may connect kung bakit itong si Francis Lloyd Chua, okay, at ito si Kumar at saka si Lisa, mayroon silang common denominator. Kasama sila dun sa kaso sa UN. Kasi nga, extraction kidnapping, the fact na merong article in 2016 at merong informante na nag-send sa atin na ito pala ang ginagawa ni Kumar, you connect the dots. At ayon sa ating informante sa Senado at sa loob ng Malacanang na hindi papadaluhin si Kumar ayon sa utos ng Marcos Bangag Jr. doon sa PDEA Leaks hearing
dahil daw maraming madadamay na senador. Kaya ba gano'n na lang tirahin ni Jinggoy si Pidea Lix, not Pidea Lix, I wish hindi ako baka gano'n, nakatulog naman ako, si Morales, kasi baka kasabwat si Jinggoy, si Bong Revilla, si Escudero, si Grace Poe, lahat sila. Itong article na to is 2016, mga palangga. So sabi sa article nung January 7, ay nasangkot nga din si Kumar dito, okay? Kasama ang mga pulis ng QCPD sa kasong kidnap slay. Okay? Na dahilan ng pagkategi ni Ferdinand Retard. Ayon nga sa balita na si Kumar mismo daw ang target ng kidnapping. Pero ang totoo, sabi nito, ayon sa mga akusado, si Gising, ang mga report daw ay gawa-gawa lamang. Pero ito paghihiganti ni Kumar para sa pag-akusa sa kanya sa extortion, briberies, scheme ng mga opisyal na batas, Okay. Ngayon, mga palangga, sabi ito sa article, itong pinost ko sa Buljakan, sa Facebook natin, itong si Gemma Sumido, noong November 14, ay sumulat na ito, okay, sa tanggapan ni Noynoy Aquino. Ayan, nakalagay na, yun yung pinost ko nga. Ito, sa tanggapan ni Noynoy Aquino, Vice President Binay, Senador si Trillanes, Aquilino Pimentel, pati si Miriam Defensor, na nabagit ang pangalan, Grace Poe, dating PNP Chief na si Purisima. Okay, tignan natin. Mga kababayan. Etong si Gemma Sumido, Buljakan. Ano ang sabi ni Gemma Sumido dito? Chinek natin 2015 ba? Yung kanyang post. Pero wala na. Hindi ko alam kung buhay pa siya. O baka tinegi na. I hope si Gemma Sumido ay lumabas. Kasi, ito. Ito yung Gemma Sumido. Mga kababayan. Ay, wala. Okay. Ito yung article, di ba, ni Gemma. Ayan, pinakita na yata. Ayan yung article niya, bata-bata pa si Kumar dyan. So, itong article niya, ay itong Facebook post nito, okay, ng Gemma Sumido Singh. Okay, magkaiwala ito. Nagbasa tayo ng article, nagbasa tayo ng ating informante, and now, itong September 6, 2015, itong si Gemma Sumido, ay meron na siyang open letter para kay Noynoy. Okay, sabi niya, Dear Mr. President, it is outrageous. Mr. Manjinder James Kumar, an Indian alien in my country, against whom Bureau of Immigration Commissioner Sigfred B. Mison in resolution number huwag natin basahin mga resolution number, irrelevant naman, di rin naman natin maano yan. Okay, ang importante sumulat siya. Okay, dated September 11, 2014, ordered immediate arrest and deportation. Kumar's visa under RA 7916, Okay? Card number, cancelled, blacklisted, and bar him from re-entering the Philippines because Kumar poses a risk to public interest and for committing an anti-Filipino acts by uttering the words. Ito daw sabi sa kanya, hindi mo ba kilala kung sino ako dito? Boss ako. Ikaw, sabi niya, Jutang Jininaka, Pilipina ka lang. Wala kang pera, ako mayaman. Gusto mo trabaho ka sa akin bilang katulong? Kasi kayong mga Pilipino, katulong lang ang alam ninyong trabaho. See? Ito daw po ay statement nitong Kumar. Ganito tayo babuyin, pero ang mga sindikato sa gobyerno, ang mga kongresista at mga senado at no less than the bangag president ay pinoprotektahan itong certain Kumar na ito na ayaw pa daluhin sa Senado. Imagine mo, binabalahura tayo noon pa. Merong isang Pilipina na nagreklamo, na sumulat sa lahat ng sakay ng gobyerno, pero walang aksyon. Wala nang active, hindi na active yung kanyang Facebook. I don't know if she is still alive or not. Sana may mga kamag-anak siya na mag-email sa atin. I hope po, si Gemma Sumido, kung kayo ay buhay pa, o may kilala kayong kamag-anak, please email po sa ating Marlica Network at Proton Mail. Okay, dyan po kayo mag-email sa akin. Alright? Ngayon, mga kababayan, grabe, nakakagalit itong mga hayop na ito. Okay.
Tanggalin na natin pala yun. Okay, screenshot nyo na lang. Okay, so ngayon, eto. Sabi pa daw niya, sabi dito sa report, okay, sabi niya sa Facebook post, surprisingly, the said deportation orders against Kumar were cancelled by the Bureau of Immigration. Okay, Commissioner, after 3 months later, may reconsideration appeal against cancellation orders deliberately kept pending by Bureau of Immigration. Hindi baka, nabayaran na ng immigration kasi kasabwat nga niya, NBI lahat, halos senador, kongreso, talagang malupit, talagang ang gobyerno nyo ay sindikato, mafia talaga, even before pa. Sabi na dito, Kumar is also an ex-convict who served jail at the San Fernando City Jail, Pampanga, or illegal recruitment at estafa, case number lodged before RTC, 3rd Judicial Region. Alam mo, dapat ito talagang paimbestigan. Kung may matino tayo, I hope, Senator Bato, nakararinig mo naman kami, nakikita mo itong mga article na ito, nandiyan dyan naman sa social media, pinost ko yan, may kaso, extortion, lahat na, pero bakit pagala-gala sa Pilipinas? At nakadikit pa kay Marcos Jr. Wala kayong gagawin? Ay, Jutang Jil na bayan, kailangan nyo nang mag-speak up, lumabas kayo sa kalsada, bumunta kayo bukas sa Senado at ipakita nyo ang suporta kay Agent Morales dahil itong taong ito, si Kumar, ayon nga sa ating informante ay hindi dadalo dahil marami daw madadamay na senador at congressman kung ano ang itatanong sa kanya. See, protektado nila itong Indian National, wala silang pakialam sa inyo, wala silang pakialam sa future ng kabataan dahil sila mismo, si Marcos Jr., si Lisa ay kasabwat ito dahil magaling sa extortion, bribery, kidnapping. Saan kayo pupulutin, Pilipino? Hindi pa kayo gising? Religious group, AFP-PNP, hindi pa kayo gising na itong Kumar na ito, nag-uumiyaw sa social media, na halos lahat ng politiko may picture siya. Ano ang negosyo nila? Madali lang susugin to kung gagawin nyo ay inyong trabaho. Imbestigahan lahat. Lifestyle check. Lahat ng negosyo niya. Sindikato ba ang negosyo niya? Ano extortion? Itong extortion, bribery lahat. Yung CCTV na pinakita ni Mr. Morales na nabanggit ang pangalan niya, nabanggit ni Lisa Marcos, wala ba kayong gagawin, taong bayan? Wala ba kayong gagawin? Tangina, wala kayong pagmamahal sa bayan nyo. Pang sarili lang. Nag-uumiyaw na. Gusto nyo talagang ang Pilipinas ay namugaran na nga ng mafia at sindikato. Dahil lahat daw ng mga politiko nito ay dinidikitan, magbibigay ng mga campaign money na ito ay drug money, extortion money, kidnapping money. Mismo ang sarili niyang mga kababayan, mga palangga, mga Indian National ay may report tayo dito na kinukolektahan niya ng tig 10,000 pesos. Forced, di ba? Parang kotong, extortion. My God. Sabi dito ng sulat niya, it is double standard and gimmick by the BI to issue themselves deportation orders and then mysteriously revert it after 3 months. In fact, no one believes that no money change hands in canceling the deportation orders against Kumar in the issuance of this permanent residency. Change pagkapalit ng pera, okay. Please dig deeper to check the real background of Kumar. 2015 pa lang mayroon ng kababayan natin, mayroon ng Pilipinang nagmamakaawa. I-check ang background ni Kumar before giving him any credits. He can be described with one word, sociopath, who is at his best to pretend this guy's full pretend in order to satisfy his lust for power and greed through superficial charm, manipulation, intimidation, and violence. This is the paradigm of endemic corruption that powerful aliens like James Kumar are well protected despite of their criminal background, including, Nick, ano sabi niya dito? Through their brazen style to attain their purposes. Alam mo ng mata ko. Oh my God. Sabi niya, I humbly, sabi niya, Philippine government miserably failed to stop his criminal acts.
This was 2015. I humbly and earnestly pray that Kumar be deported and declared persona non grata, immediately more power, very respect. Ay, may address siya, oh. Very respectfully yours, Gemma Sumido Singh. Sinabi pa niya yung address niya. My God, Block 1, Lot 7, taga Silang Cavite. My God, baka buhay pa kaya ito si Gemma Sumigo. I hope, may kamag-anak siya na magsalita. So, ganun pa man, yung sinulat sa atin na itong certain Kumar nakasabwat, itong si Mekos nakasabwat ni Lisa. Mga palangga. Okay? At kasabwat. Yan natin to. Napanood nyo na ba yung Ayaw. Okay. Para sana akong video pero ayaw niyo dito. Anyway, so susunod na lang na vlog. Okay. Mga kababayan, tingnan ko muna kung may message ang Senado sa atin. Okay? Dapat i-contempt itong Kumar na ito. Hindi lang i-contempt. Imbestigahan, ikulong, panagutin sa kanyang mga kasalanan. Ano to? Okay. Ito pala. Okay. Okay. Sabi sa akin, ma'am. Sana si J.M. Morales ay mag-request ng kanyang mga security. Bibigyan naman siya, di ba, ng Senate, ng OSA? Okay? Oh. Ngayon, ito, patawagan natin kay Senator Bato. At may nag-text naman sa akin. Senator Bato, ipakita mo yung tapang mo dito. Gusto mo mahalin ka namin? Alam ko, inaano ka rin. Maraming sasabi baka well, you are already compromised. These senators are compromised para sa kanilang vested interest. Ang sabi mo, Senator Bato nga, di ba, pag hindi ako pumunta, ako ay ipapa-aresto mo. Remember that? During the first hearing? Nung nagalit ka dahil tinag kita. O, Marika, ganyan. Pag hindi ka pumunta doon, papa-aresto niyo ako, di ba? Kahit wala kayong jurisdiction sa akin, papa-aresto niyo ako. Eto si Kumar. Gamitin mo yung sinabi mo sa akin, Senator Bato, na kapag hindi pumunta sa Senado, sa Senate hearing, ipapa-aresto mo. Yun ba ang statement mo sa akin noon? Na kapag hindi ako pumunta ng physically sa Senado ay ipapa-aresto mo para hindi ka pagtawanan ng mga may alam sa batas. Ipa-aresto mo si Kumar at hindi lang dapat nagtatapos ang pag-aresto sa kanya. Sama mo si Lisa, paimbestigahan ninyo. Pero sino mag-iimbestiga? Walang nang kakampi ang bayan dahil ang DOJ kasabwat. Diba? Lahat hawak ng bangag ang ating ahensya ng gobyerno. Sino ang asahan natin? Kayo, bayan. Ipakita nyo, bahain nyo ang suporta dyan sa Senado bukas. Then, magsimba kayo. Humingi kayo ng milagro sa Diyos. Punta kayo sa EDSA Shrine o sa CBCP o kung saan mang simbahan sa Quiapo, saan nyo gusto magsimba. Humingi kayo ng liwanag sa puong may kapal na ang Pilipinas ay pinamumunuan ng mafia. Ulit-ulitin ko, I challenge you, Senator Bato. This is not about, galit ako sa'yo, ibabash kita. No. Hinangaan na kita. The moment na you open the investigation, pinagsalamat na namin yan. Kasi sinabi namin, you are the most powerful in your committee. Dahil ikaw ang chairman. Now, ipakita mo ang balls mo. Ipakita mo ang tapang mo, mga palangga, vloggers, or whoever you are. I-ano nyo yun, i-highlight nyo, i-cut nyo yun, wala lang akong time nun, ikakat nyo yung sinabi ni Senator Bato na ipa-aresto mo, na ipa-aresto ako. Then, yung magagaling sa video, ihalagay nyo yung mukha ni Kumar pag hindi umattend bukas. We're doing this kasi binipressure natin sila.
kung baka sakaling ma-pressure at sasabihin na fake news at si Marlica, aatin si Kumar bukas, di good. At least, effective ang ating pag-pressure sa kanya. But, Senator Bato, kung hindi a-attend ang mga tao na dyan sa Pilipinas na sangkot dito sa PIDEA leaks, okay? At dasangkot dito sa CCTV na ipinakita ni Morales na siya ay binabribe sa utos ni Lisa at ni Kumar. Wala nang aasahan ng tambayan, kailangan nyo nang lumabas sa kalsada, tama si Morales. Kailangan nyong lumabas sa kalsada at ipakita ang inyong mga boses at ang inyong suporta sa ngalan ng katotohanan. Tandaan niyo ba, mga palangga? Kung ako ay nagsasabi ito, tama, naalala nyo, first hearing, ang sabi ni Senator Bato, nagtindag ko siya. Padala natin yan ng invitation dahil kung hindi yan, papadampot natin siya. Warrant of arrest. Di ba yan din ang gusto ni Taberna at ni Lisa? Di ba? Nung pinapailan lang ako kaso, gusto din makipag-ugnayan daw sila sa DFA, okay? Sa Amerika para ipa-aresto ang isang Amerikana. See? Kung gaano nila ang intention to arrest me o to gurgur me. Mga palangga. Okay? Gusto talaga nilang patahimikin ako, kayo, lahat na nagsasalta. Imagine nyo, kung ako'y nasa Pilipinas, baka abo na ako. Kasi ipapagurgur nila ako. Hinahamon-hamon ako, umuwi ako. Bakit ako uuwi ng Pilipinas? Bakit ako uuwi at pupunta sa Senado? Ano kayo? Siniswerte? Bibigyan ko kayo ng kaligayahan para gurgurin ako? Hindi si Charis daw, yung kanina, yung ginujugaw, yung kasabwat ni Kumar. Alam yan ng mga taga-showbiz. Alam yan ni Jobert Socaldito, ni Christopher Min. Alam niya ni yung Binay. Binay ba yun? Binay. Joyce Binay, or whoever that. Alam niyo rin kung sino itong babaeng sinasabi kong si Charis. Okay? Ano daw yun? What do you call it? FHM model, pero ang target, mga mayayaman, tapos kasabwat ang NBI, okay? Tapos kasabwat ang NBI, ang mga kung sino-sino mga tiwali sa gobyerno, at ini-extort nila itong itong mga negosyante na ito. At kapag may nakita ng mga luxury cars, ay in-extort nila. Lahat, balik ako dito sa Senado. Kailan kayo kikilos, mga kababayan? Papayag na lang ba kayo na si Morales ay may death threat na pwedeng gurgurin mismo dahil narinig yun nun sa CCTV na pwede siyang gurgurin sa pamamagitan ng atake sa puso or lasunin siya or sasagasaan siya kasi hindi na raw uso yung baril-baril ngayon.